Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa ating economics class. Handa na ba kayong matuto ng bagong aralin? Ang paksa natin ngayong linggong ito ay ang interaksyon ng demand at supply. Aalamin natin ang kahulugan ng ekwilibryo, shortage, at surplus, at kung paano ito nangyayari sa mga pamilihan. Tara na at simulan na natin ang pagtalakay. Ang pamilihan ay isang lugar kung saan nagaganap ang epektibong transaksyon sa pagitan ng mamimili at producer. Ang naganap na interaksyon na ito ang nagpapakita ng ugnayan at pagkakasundo ng mamimili at ng tindera. Ang ekwilibryo ay isang kalagayan sa pamilihan na ang dami ng handa at kayang bilhing produkto o serbisyo ng mga consumer at ang handa at kayang ipagbiling produkto at serbisyo ng mga producer ay pareho ayon sa presyong kanilang pinagkasunduan. Sa inyong palagay, paano ito nagaganap sa pamilihan? Kung ang sagot ninyo ay sa pamagitan ng pakikipagtawaran ng mamimili sa tindera, tama kayo. Presyong ekwilibryo ang tawag sa pinagkasundoang presyo ng consumer at producer. At ang ekwilibryong dami naman ang tumutukoy sa dami ng produkto na handang bilhin at ipagbili ng mamimili at producer sa napagkasundoang presyo. Upang lubos na maunawaan ang interaksyon ng demand at supply, ating suriin ang graph. Ang vertical na axis ay nagpapakita ng presyo. Ang horizontal na axis naman ay nagpapakita ng dami. Kapag nagplot tayo ng demand curve at supply curve, ay makikita natin kung saang presyo nagkakaroon ng shortage, surplus at ekwilibryo. Sa graph na ito, mapapansin natin na sa presyong 10 at 20 ay nagkakaroon ng shortage sapagkat mababa ang presyo. Maraming mga mamimili ang gustong bumili, ngunit kakaunti lamang ang nais gawing produkto ng mga producer. Sa kabilang banda naman, sa presyong 40 at 50 ay nagkakaroon naman ng surplus. Sapagkat mataas ang presyo, kakaunti lamang ang nais bilhin ng mga mamimili, subalit madami naman ang nagawang produkto. Kung mapapansin natin sa presyong 30, ito ang puntong nagkatagpo ang consumer at ang producer. 30 ang presyong ekwilibryo at 25 naman ang ekwilibryong dami. Surplus ang tawag kapag mas marami ang quantity supplied kaysa quantity demanded, at shortage naman ang tawag kapag mas marami ang quantity demanded kesa sa quantity supplied. Alamin naman natin ang mga epekto ng shortage. Nasubukan mo na bang bumili sa tindahan o kaya sa grocery, subalit wala naman ang hinahanap mong produkto? Ano ang nararamdaman mo? At ano ang ginawa mo? Maaari mo bang i-comment sa ibaba ng ating video ang iyong kasagutan? Karaniwan, kapag nahaharap sa matinding krisis ang isang bansa, katulad ng pagkakaroon ng oil spill, bagyo, lindol, pagguho ng lupa, at kapag naideklarang nasa state of calamity ang bansa, nagkakaroon ng kakulangan ng supply ng mga produkto na siya namang nagiging dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga produkto. Para mapangalagaan ang mga mamimili, kailangang kontrolin ng pamahalaan ang mga presyo ng mga produkto. Ang price control ay isinasagawa upang maprotektahan ang mga mamimili sa mga mapagsamantalang mga tindera at mga negosyante. Ang price ceiling ay ang pinakamataas na presyong itinakda ng pamahalaan sa pagbili ng produkto.
Itinakda ito na mas mababa sa presyong ekwilibryo na umiiral sa pamilihan. Hindi lamang ang mga mamimili ang dapat bigyan ng tulong at proteksyon ng pamahalaan, kundi maging ang maliliit na magsasaka at mangingisda, kaya ipinapatupad ng pamahalaan ang price floor. Ito ang pinakamababang presyo na maaaring bilhin ang isang produkto. Ano naman kaya ang epekto ng surplus o ang sobrang produkto? Alam naman natin na kapag hindi nabili ang mga produkto ay maaari itong masayang, subalit may mga paraan para ito ay muling mapakinabangan o hindi masira. Napansin niyo ba na kapag kayo ay namimili sa mga groceries, may mga items o produktong naka-sale o kaya naman ay naka-buy one take one? Ito ay isa sa mga paraan upang mabilis na mabili ang mga produkto na imbis na masira lamang ay maaaring babaan ang presyo upang mabili ng mga mamimili. Isa rin sa mga suliranin ay ang labis na produksyon ng mga magsasaka. Napapanood natin sa mga balita na dahil sa sobrang dami ng supply at bumababa na ang presyo nito sa mga pamilihan, kaya naman ang ibang mga hindi nabibili ay nasisira o nabubulok lamang. Subalit may paraan upang ito ay mapakinabangan. Sa tulong ng teknolohiya o sa pagiging malikhain ng mga entrepreneur, ang mga prutas at gulay ay maaaring gawing produktong dilata, inumin at iba pa. Sa inyong palagay, meron pa bang maaaring gawin sa mga labis na produkto para ito ay hindi masayang? Maaari kang magbigay ng iyong opinion sa ibaba ng ating video lesson. Naway marami kayong natutunan ngayong araw. Kaya naman, para sa tuloy-tuloy na kaalaman, mag-like at subscribe na sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga susunod pa nating mga aralin. Hanggang sa susunod na talakayan, magandang buhay!